Grabe, ang daming mga bato. Ayan, kung titingnan natin ang mga bato dito, karamihan sa mga bato ay igneous rock. Ayan, mabibilang natin yung sedimentary rock at metamorphic rock. Ayan. Ito, igneous rock. Ayan. At pailan-ilan, merong sedimentary rock, sedimentary rock. Ayan. Tingnan natin ang ilog. Wow. Walang pumapwesto dito. Ano yan? Titingnan ko lang tubig. Oh, grabe. Oh, dito pa lang, solve na. Grabe oh. Linaw. At yung texture niya ay sobrang nipis. So, ibig sabihin, napakalinis pa ng tubig talaga. Dito sa part na to ay nakakatakot maligo dahil sobrang lakas ng current. Yan oh. Yan. Grabe oh. Yan. Grabe, habang naliligo ka, tanaw na tanaw mo yung kabundukan na yun oh. Yan, ang daming bato. Daming bato, yan. Kabatuhan. Yan. Parating na rin kami sa Coto Mines. Kala namin panaginip lang mapunta rito. Tama yung sinasabi ng ibang vlog na talagang mas malinaw pa sa area. Ano tawag dito? Mas malinaw pa sa tunay na buhay. Hello po. Hello po. Welcome po sa Dean Rhea Campsite Review. Welcome po dito kayo. Campsite na i-review natin ngayon ay Coto Mines River. Nandito tayo ngayon sa Sunshine Camp. Ito ay matatagpuan sa Masinloc, Zambales. Ayan. Samahan niyo po kami. 6:15. Kararating lang namin dito sa Masinloc Office of the Tourism. Meron ditong mini park. Yan, pwede mag picture. Yan, inat-inat kami. At aantayin namin ang pagbukas ng office para makapagbayad kami ng permit. Makasecure ng permit. Ayan. Papuntang Coto Mines. Dahil yan ang aming pasimuno, Boss Jeff. Dami namin oh. Kami ay 16 katao. Pang 17 ito. Hello, good morning. Nandito tayo ngayon sa Tourism Office ng Masinloc. Hinihintay natin siyang magbukas. Magbubukas siya mamayang 7:45 at 100 pesos ang bayad sa overnight stay at 60 pesos naman para sa environmental fee. Dahil tayo ay pupunta tayo pupunta sa Coto Mines. doon tayo magka-camping. Doon tayo magka-camping. Taga-dictate pa rin. Yan po office ng tourism. Ito yung mini park nila.
Ayan, katatapos lang namin mag-set up ng aming mga tent at hammock. Ito ang hammock ni Boss Jeff at ni Boss Bivin. At sa baba niya, nandyan ang tent ni Motobotchog. Tent namin. Nag-share na lang kami sa tarpaulin. Ayan. Kay Ate Michelle. Hello po. Ate Caramel. Kay Caramel. Wow, grabe. At ito yung center. Jericho, kasali si Caramel center table sa namin. tent competition. Kasali ba? Ayan. Di ba naka-ready yung ilaw niya dyan? Di ba kung yan? Kay Ate Michelle. At ito ang setup ng mga binata. Kay Sir Minandro. Ayan. Kay Sir Neil. Artista na ako. Nakahamok sila at saka may space sila sa baba tulugan. Sa kapatid ni Boss Jeff, sa boyfriend niya. Ayan. Ito naman kina Jess. Open. Nandun sila. At ito naman kay Sir. Sir, ano nga ba? Jericho. Sir Jericho, yan. Nature hike, wow. Mamahalin to eh, nature hike. Pang double ito sir. Pang double? Sama ng kapatid ko, sir. Oo. Galing. Ayan. Ito yung kabuuang setup namin. Siyempre, si Makoy. Oh, yun. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Hirap naman ka lang dito. Grabe. Number 1 river in the Philippines. Grabing lamig. Stuck with water. Wala nang dapat patunayan, talagang grabing linaw ng tubig dito. Grabe, oh. Dito wala masyado naliligo dahil medyo malalim. Itong napwestuhan namin ay isolated dito sa ibang napupwestuhan ng mga campers. Doon kasi ang daming campers, madaming tao ngayon, crowded talaga. So mula dito sa gate, ito yung napwestuhan namin na area. And then dito pala sa side niya, sa tapat niya ay may access papunta sa river. So tingnan natin ang river. So meron siyang daan dito. So possible na maganda pa ito i-develop para gawing lagayan ng tent. Kasi very crowded na sila dun, oh. Dito, ang ganda, oh.
Walang nakakaalam. Tama, kaya nito mag-cater na napakaraming tao. Pero siyempre, merong disadvantage ang napakarami dahil mag-uunahan sa CR, sa accommodation, sa lagayan ng tent. Isa na dapat ma-improve nila yung mga lagayan ng tent ng campers. Kasi, ang mga nag-overnight ay medyo tabingi ang mga lagayan. Kung ang management sana ay magkaroon ng pagkakataon, isaayos yung mga tent pitching area, ay pwede nilang ayusin para marami ang makapaglatag ng tent. Pati na rin sa hammock. May mga area naman na pwedeng hammock lang din. May mga puno din naman. Doon sa CR, may mga common CR naman na nakikita kami na hindi masyado na lilinis. At tingin ko kailangan magdagdag sa maintenance, magdagdag ng workforce para manatili ang kalinisan. Dahil kung iilan lang ang nagme-maintain ng Cotomines na to, ng camp na ito, ay hindi kakayanin. Lalo na ang daming dumarating na tao, ang daming nag-overnight, and then yung common na gripo, lagyan ng gripo kasi parang may source of water doon na kung saan ay tuloy-tuloy ang flow ng water, walang faucet na ginagamit. So tingin ko naman kaya naman makabili ng faucet. Tapos tabo, simpleng mga basic na kailangan talaga. Tabo sa CR, timba sa CR, and then yun ang importante. Isa pa sa mga campers na may baon, kasi no plastic dito, lahat ay reusable dapat ang dala mo. So isa pa na dapat i-put up nila, mag-construct sila ng lababo, washing area ng mga campers o kahit nag-go overnight. Laparan nila yung lababo. Lahat halos ng gripo ay wala akong nakitang lababo maliban sa isa na napakaliit pa. So hindi nga kasya siguro yung isang maliit na planggana roon. So lababo, very important yun. Dahil lahat naman ay naguhugas. Makita mo ang mga gripo ay ang daming nakakalat na kanin, tinapo ng mga ano. So kung may maayos na lagayan ng basurahan doon ng mga pinagkainan, ay hindi magtatapon yung iba. Yung iba kasi na hindi naman campers, wala silang pakialam sa nature. Kumpara sa mga nagka-camp na talaga, mayroon silang malasakit sa pinagkakampingan nila, malinis ang kanilang galawan, ano? Yun ang masasabi ko sa ibang side ng Cotomines. Kaya't ang score na maibibigay ko sa Cotomines ay 86%. Sa akin, ito ay 88%. At ang final grade nito ay 87%. Ito ay recommended pa rin natin sa mga gustong mag-camping dito. dahil sa sobrang linaw ng tubig nito. Napakaganda ng ilog. Sarap balikan. Ang moral lesson natin dito ay tungkol din sa linaw ng tubig, na mayroon ang Cotomines. Ito ay transparent. Be as transparent as crystal clear water, for you can see clearly the different shades. Mahirap tumingin sa isang bagay na malabo. Maaaring mata mo ang may problema o sadyang malabo lang talaga ang nakikita mo. Dahil nabubulag ka sa kasinungalingan na madaling sabihin ng kapwa mo. Hindi natin alam kung ano ang tunay na kwento. Ang alam natin, lahat ng naririnig at nalalaman natin ay walang bahid ng kasinungalingan dahil sa laki ng tiwala na pinagkakaloob natin. Kung mayroon lang sanang salamin na kayang bumasa ng isip at puso, sana'y nasuot ko na ito. Ang hirap ibalik ng tiwala kapag nabasag na ito. Parang basag na salamin na kahit pagdikit-dikitin mo pa ay may lamat pa rin. Ang tiwala ay hindi nabibili o nahihingi. Ito ay kusang binibigay sa karapat-dapat bigyan. Lahat ng nilalang ay may iba't ibang kulay. Huwag sana nating hayaang mapuno ang buong pagkatao natin ng kulay na ito. Mas lumamang sana
ang malinaw at maaninag nating kulay. Isa sa pinakamagandang katangian ng liwanag ay tumagos sa mga transparent materials. Hawak mo ang katangiang ito, ang maging transparent. Buong buo ang paniniwala ko na kahit saan man magmula ang direksyon ng liwanag ay makakatawid sa iyo. Inilagay kita sa malayong mundo, isang mundo na hindi pumipikit ang araw. Binihisan kita ng makapal na pagmamahal at malinaw na pagtitiwala. Pinilit mong yakapin ang mga alikabok sa tulong ng luha mong mapusok. At isang araw pa'y binalot ka na ng sarili mong putik. Halos madurog ang puso ko habang pinagmamasdan kang nakatalikod sa liwanag at kayo'y may likhang madilim na anino. Sana umulan isang araw. Yun po ang natutunan namin sa Coto Mines Happy Sunshine Campsite. na matatagpuan sa Masinloc, Zambales. Maraming salamat po sa lahat ng aming mga viewers at aming mga subscribers. Abangan nyo pa po ang mga susunod na campsite review na aming gagawin. Salamat po. Kaya naman, let's get closer to nature. Let's camp! Kaya naman, let's get closer to nature. Let's camp! Vic, may tatanong ako. Ano yan? Ano yun, sir? Ano masasabi mo sa pagpunta rito in terms of transportation? Napakahirap. Huwag na kayo pumunta. Yung mga taga-Sambales, huwag na kayo pumunta dito. Sa lugar nyo, ha? Mahalag si si Pinuno. Hindi, biro lang. Napaka-quality ng tubig, no? Yung papunta dito. Pwede naman, sir, di ba? May kasabihan nga tayo, di ba? Ano ba yung kasabihan natin? Let's go! Let's get closer. Walang hirap. Hindi. Tahakin mo ang daang mahirap. Sa dulo, may maganda. At ito yun. Pero naisip ko lang yun. Sir Minandro, ano masabi mo sa accommodation sa CR, sa lugar? Okay naman sa yung CR. Mabaho lang. Joke lang. Ano ma-recommend mo, sir? Janitor po. Magdagdag sila. Ay, pwede po ako. Ayun.